Hindi naman tayo binibigyan ng tsansa dahil hindi sila nasaktan. Nasaktan sila, nasaktan ng Diyos. Pero hindi tayo pinarurusahan at pinapatawad pa rin tayo sapagkat sa kabila ng ating mga nagawa, ang pinaiiral pa rin nila ay ang kanilang pagmamahal at awa. Pinatawad tayo para hindi na magkasala uli, hindi para gumawa ng kasalanan uli. Tanga lang ba tayo talaga o talagang wala tayong pagpapahalaga sa mga taong sa kabila ng ating pagkakasala ay nagbibigay pa rin sa atin ng kanilang pagmamahal at awa? Huwag naman sana. Hindi man natin masuklian ang kanilang pagmamahal at awa, huwag naman natin abusuhin na lang. Sa ating ebanghelyo ay na-mention ang tungkol sa puot ng Diyos, the wrath of God. Hindi ko alam kung familiar tayo dito. Familiar tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan halimbawa ng galit ni Jesus. Yung galit niya ng bastusin ng templo ang bahay ng kanyang ama. Yung galit niya nung pagbawalan ng kanyang mga disipulo na lumapit sa kanya mga bata. Pero iba kasi yung puot. Ang puot ay isang matinding galit. Kaya nga may expression tayo kapag napopuot tayo, kumukulo ang ating dugo, umuusok ang ating ilong sa tindi ng galit. Yes, yun ang nararamdaman ng Diyos sa kasalanan ng tao. But don't get it wrong, hindi ito isang puot tulad ng puot nating mga tao na makasarili dahil nasaktan ng ego, ang pride. Walang yabang ang Diyos. Tandaan natin yan. Hindi ito katulad ng puot ng tao na gustong maghiganti. Hindi gano'n ang Diyos. Yung puot rather na nararamdaman ng Diyos kapag nagkakasala ang tao ay natural lang sa Kanya. Ito'y natural lang na reaksyon ng isang Diyos na ubod kabanalan, walang kapintasan. Kaya naman ang kasalanan ay Kanyang kinapupuutan, kinaiinisan. Lubha siyang nasasaktan sa kasalanan sapagkat ang kasalanan sa kanyang kalikasan ay walang kahit konting puwang. Hindi tulad nating mga tao. Para bagang may puwang para sa atin ang kasalanan. Kasi nga, tayo ay may fallen na nature o kalikasan. Halimbawa, kapag tayo nagsasalita ng white lies, kung tawagin natin, di naman ganong matinding kasinungalingan. Sabi nga natin parang dyan. Kapag tayo nakapag-participate sa green jokes na nagiging sanhi ng malakas na tawanan, nakapagpasaya ka pa, kahit ba kasalanan yun na hindi naman ganun katindi, we don't fully mean it naman. Para bang ganyan? Kaya parang hindi magtindi ang dating sa atin ng kasalanan, na hindi natin agad iniiwasan ng kasalanan, na hindi natin agad kinapupuotan ng kasalanan, ay sapagkat meron tayong hilig, penchant sa kasalanan. Dahil yan ay parte ng ating kalikasan. Pero hindi ganoon ang Diyos. Sapagkat sa kanyang karakter, sa kanyang kalikasan, na ubod kabanalan, walang puwang ang kahit maliit na kasalanan. Yes! It means na kahit maliit na gawin natin kasalanan, nagagalit siya, napopoot siya, nasasaktan siya ng lubha talaga. Parang yung reaksyon niya, oops, parang mahirap paniwalaan yan, Father. Kapag didiwang pa lang natin ang divine mercy nung nakaraang linggo, ubod ng mercy o awa o habag ang Diyos. Bakit pagkahagan niya ng Diyos? Bakit mapupuot ang Diyos? Ubod ng pagmamahal ang Diyos. Bakit mapupuot ang Diyos? Wala dapat puwang ang puot sa Diyos. Ang dahilan kasi ay masyado tayong nabugbog sa preaching at sa teaching. And I think may pagkakamali din kami dito bilang inyong mga pare. Halimbawa ako, na binubugbog tayo sa preaching na napakamapagmahal ng Diyos, napakamaawain ng Diyos, na nawawala na sa atin ng puwang sa karakter ng Diyos. Ang puot ng Diyos, yes, bahagi ng karakter o katangian ng Diyos ang kanyang puot. Again, ulitin ko, hindi ito tulad ng puot natin na makasarili dahil may yabang o pride tayo. Hindi, ito'y natural lamang na reaksyon ng Diyos sapagkat siya'y ubod ng kabanalan. Walang puwang para sa kanya ang kahit konting kasalanan. Ayaw na ayaw niya yan. Kinapupuutan niya yan. If I may use an analogy siguro ay, halimbawa po, naglalaro tayo ng basketball and for some reasons din yung sinasadya, nasiko nyo ko. Nasiko mo. Hindi ka man humihingi pa ng tawad, pinatawad na kita. I'm sure ma-appreciate mo yun. Or ma-appreciate yun ng mga taong makakaalam nun. Pero yung patayin mo yung taong mahal na mahal ko. Tapos hindi ka po humingi ng tawad ay pinatawad na kita.
Hindi kaya mas ma-appreciate mo yon? Hindi kaya mas dakilang awa yon? Hindi kaya na mas lumulutang ang awa natin at pagmamahal natin nang sa kabila ng karapat-dapat nating parusahan at gantihan ang nagkasala sa atin, ay withhold natin yung galit natin, yung kaparusahang na dapat ibigay natin. Lalo pat matindi yung ginawang kasalanan sa atin. Nasabi ko yun sapagkat para sa akin, mas ma-appreciate natin ang awa at pag-ibig ng Diyos kung ilalagay natin bilang backdrop o background yung puot ng Diyos. Yun. Yung bang gigil na gigil siya. Puot na puot siya. Pero pinairal niya ang pagmamahal at awa niya. So, yung wrath of God, yung puot ng Diyos, it doesn't go against. Hindi nito kinokontra yung pagmamahal at awa ng Diyos. Pinatitingkad pa nga nito ang awa at pagmamahal ng Diyos. Sapagkat kung walang puot ang Diyos, kung ang Diyos ay hindi nasasaktan, kahit sa napakalit nating kasalanan, o sige nga, ano magiging dating sa iyo ng awa at pagmamahal ng Diyos? Para bang, okay, mahal na pala ako eh. Pero kung marirealize mo at ma-appreciate mo na sa kahit counting kasalanan mo, kahit white lies pa yan, nang kikilgil ang Diyos, nasasaktan ng Diyos, nagiging uncomfortable ang Diyos, pero sa kabila nito, wini-withhold niya yung kaparasahan at yung punishment na dapat ay karapat-dapat sa iyo. Doon mo mas ma-appreciate ang pagmamahal at awa ng Diyos. Lalo pa sa mga mabibigat nating pagkakasala or even sa mga maliliit nating pagkakasala, pero nakakasanayan na natin. Ang dami na nating nagawang ganyan, kahit mga venial sins pa yan. So imagine. And that's how we must appreciate God's love and mercy for us through our Lord Jesus Christ. Sapagkat sa totoo lang, ang Panginoong Hesukristo ang siyang nag-absorb ng lahat na para sa atin ay karapat-dapat. Hindi nga ba't yung unang sinasabi sa atin, yung kaparusahan na para sa atin ay inangkin ng Diyos, ng kanyang anak para sa atin. Kanina ay nasa kwarto ko. Naku, nagimbal ako eh. Nakita ko may gumagapang na ganun. Sabi ko, butike. Ay, dinitigan ko, hindi butiki ito, malaki. Bubuli. Sa takot ko talaga, naku. Hindi kasi po pwedeng may butiki o bubuli sa kwarto ko, natakot ako. Sabihin niyo na walang gagawing masama sa akin, pero takot ako. I'm sorry, Sister Jean, ha? Yung mga madre, kahit makakita ng asin, hindi papatayin. Ako bubuli. Sorry. Nabigla po ako, sorry. Pinatay ko. At nung patayin ko, nakonsensya talaga ako. Kasi tumihayang ganun yung bubuli na para mo sinasabi, inaano pa kita? Sabi ko, baka may gawin kang masama sa akin. Wala. Hindi totoo. Pagkatapos nun, sakto na patingin ako sa divine mercy. Na para mo sinasabi sa akin, ikaw nga nilikha ko na makasama ko Kahit alam ko na malaki ang possibility na may gagawin kang masama laban sa akin. At kahit hanggang ngayon at patuloy ka pa rin may ginagawang masama sa akin, di ba't binubuhay pa rin kita? Ay, mas lalo akong nakonsensya. Kaya doon natin mas dapat ma-appreciate ang pagmamahal at awa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus natin. Romans 3:23. Lahat tayo nagkasala at walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba kundi kamatayan, walang labis, walang kulang. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, naging karapat-dapat tayo sa mata ng Diyos bilang kanyang mga anak at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba dapat ma-appreciate yan? At hindi kaya pwede nating ma-imagine as regards that, yung sakit na naidudulot natin sa Diyos. Huwag na natin gawing sakit lang. Huwag na nating palabnawin yan. Yung puot ng Diyos, kung sa kabila ng kanyang ginawa, hindi pa rin natin siya paniniwalaan. Kung sa kabila ng kanyang ginawa, ay patuloy pa rin tayo sa pakasalanan. Kung sa kabila ng kanyang pagpapatawad sa atin at pagsagip sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan mula noon hanggang ngayon sa mga susunod pang panahon. So dito mo maintindihan yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon sa bandang hulihan. Sino mang naniniwala sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sino mang hindi maniniwala sa anak, sa ginawa ng anak, sa sinabi ng anak, na narinig lang naman niyang sinabi ng ama at pinapagawa sa kanya ng ama,
Sino mang taong ganyan na hindi maniwala sa anak, the wrath of God, ang puot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Pwede mo sabihin, Father, okay, I get it, pero hindi ko naman ramdam yung puot ng Diyos. Sa kabila ng aking paulit-ulit na kasalanan, okay pa rin naman ako. Hindi ibig sabihin na hindi mo nararamdaman sa ngayon, ay hindi mo na mararamdaman pagdating ng panahon. Hindi ibig sabihin na natutuwa ang Diyos sa iyo. Sa kabila ng mga kasalanan ginagawa mo, it could be na po pwedeng katulad ng nararanasan natin, na withhold natin yung puot natin, yung galit natin, yung punishment na dapat ay ibigay natin. Pero sa kakahold mo, nagpa-pile up, bumibigat, napupuno ka na, hanggang sa sumabog ka na. Parang dam, hinohold niya yung certain volume of water, walang tumutulong tubig sa kabila, pero sa kakahold niyang ganon, tuloy-tuloy naman ang pagdami ng tubig na hinohold ng dam hanggang sa mawasak na yung dam at rumagasa ng tubig na yan at pipinsalain niya ng matindi anuman o sino man ang kanyang madaanan. Pwedeng ang puot ng Diyos ay ganyan. Ang kaibahan nga lamang sa puot natin at sa puot ng dam na sumasabog sapagkat napuno na yan, may kontrol ang puot ng Diyos. At ang nagko-control dito ay ang kanyang pagmamahal at awa para sa ating lahat. Pero, hindi laging ganun. Kasi may sinasabi sa atin ng Panginoon sa kanyang mga talinghaga, darating ang panahon ng paghuhukom sapagkat ang justice ng Diyos ay bahagi pa rin naman ng kanyang karakter. Mapagmahal ang Diyos, kaya makatarungan din ng Diyos. Hindi yata lulutang yung pagiging mapagmahal ng Diyos kung yung alam mo at alam ng Diyos na masamang tao, pag namatay na tayong lahat sa buong mundo, magkakasama-sama pa rin tayo sa kalangitan? Paano mo maiisip na mapagmahal ang Diyos kung ganyan? Kung hindi siya makatarungan? Bahagi ng pagmamahal ng Diyos ang kaniyang katarungan. Tandaan po natin yan. Kaya, huwag nating sasayangin ang pagmamahal at awa ng Diyos na yan. Dito rin din natin dapat ma-appreciate yung pagmamahal at awa sa atin ng iba. Lalo na mga taong sa kabila ng ating pagkakasala ay binibigyan tayo ng tsansa. Hindi naman tayo binibigyan ng tsansa dahil hindi sila nasaktan. Nasaktan sila, nasaktan ng Diyos. Pero hindi tayo pinarurusahan at pinapatawad pa rin tayo sapagkat sa kabila ng ating mga nagawa, ang pinaiiral pa rin nila ay ang kanilang pagmamahal at awa. So dapat, i-appreciate natin yan sa pamamagitan ng pag-iwas na muli sa pagkakasala. Pinatawad tayo para hindi na magkasala uli. Hindi para gumawa ng kasalanan uli. Tapos magtataka tayo kung bakit ang tao ay magbabago. Kung ang Diyos nga may hangganan, darating ang paghuhukom, darating ang pagkakataong haharap tayo sa Kanya, at sa pagharap natin sa Kanya, hindi na po pwede yung, kahit marami kang kasalanan, sige na nga. Kahit di ka nakapagsisit, nakapagbago, sige na nga pa. Hindi pwede yon. Hindi ganon ang Diyos. Kung sa Diyos nga may hangganan, darating ang pagkakataon na wala ng mga tsansang maibibigay na ganyan. Ang tao pa kaya? Tapos magtataka ka kung bakit nagbago siya. Ikaw naman ang gumawa ng maraming dahilan para makapagbago siya. Sinasabi na naman niya sa iyo dati pa kung ano yung ayaw niya, kung bakit lagi mong ginagawa yung pang pinaka-ayaw niya. Tapos magtataka nga kung bakit nagbago siya. Tanga lang ba tayo talaga o talagang wala tayong pagpapahalaga sa mga taong sa kabila ng ating pagkakasala ay nagbibigay pa rin sa atin ng kanilang pagmamahal at awa? Huwag naman sana. Hindi man natin masuklian ang kanilang pagmamahal at awa, huwag naman natin abusuhin na lang. Sapagkat sa ating pag-aabuso, mas lumalaki ang ating kasalanan at mas nagkakapatong-patong ang puot na sa atin ay kanilang nararamdaman na magpapatinding lalo ng kaparusahan na ating mararanasan kung ang kasalanan ay hindi natin tatalikuran at pag-iisyan. O sa misang ito, mga kapatid, i-appreciate natin yung puot ng Diyos. Sa papaanong paraan, isipin natin kahit yung mga simpleng kasalanan. Nasa kabila ng mga kasalanang ito, na minsan ay masasalitan pa ng mga seryosong kasalanan, buhay ka pa rin. May pamilya ka pa rin. Nakararaos ka pa rin, may negosyo, may trabaho ka pa rin. Doon mo ma-appreciate yung pagmamahal at awa ng Diyos. Kung ma-appreciate mo at paniniwalaan mo yung puot na nararamdaman ng Diyos kapag nagkakasala tayo sa Kanya.
At sana'y makita rin natin kung gaano tayo kamahal ng mga taong sa atin ay mahalaga kung sa kabila ng ating mga pagkakamali sa kanila ay nandyan pa rin sila. Mas lalo natin sila sanang mahalin sapagkat iba yung pagmamahal na sa kabila ng ating mga nagawang pagkakasala ay tayo ay minamahal.